Guys, MC, paki-ganon ng konti. Alright, music is very good. Thank you for those songs. Yun ay God's lifting music. Naniniwala tayo sa music. Through music, we can worship God through music. But sometimes, hindi natin alam, through music, yung tao nakakapag-worship din sa Diablo. Hindi lang aware ang tao. Kaya dapat po makapakinig ng salita ng Diyos ang mga tao. They need to hear the gospel. Alright, let's open our Bible please in Deuteronomy chapter 7. Pakita yun na lamang po para bilang paggalang sa salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Are you there? Alright, the Bible says in Deuteronomy chapter 7 and verse 9, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. Yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Please open your Bible also in Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Actually, dito tayo medyo gagawin ko lang introduction yung book of Deuteronomy, pero ang ating pagtutuunan ng pansin ay itong sinulat ng writer ng book of Hebrews. In chapter 10, sa buong chapter 10, kukuha tayo ng mga puntos. Babasahin ko lang ang chapter 10 verse 23. Pakisundan lang sa inyong mga Biblia. Sabi yan, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Why? For He is faithful that promise. The faithful God. Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sa oras na ito na malaya naman po kaming makapag-aaral ng mga banal na salita. Thank you so much, O God, sa napatunghayan po naming gawain. Narinig namin testimony. Salamat po sa mga sense of appreciation ng mga kapatiran sa aking kaarawan. Salamat po sa pagbibigay mo po sa akin ng panibagong taon at panibagong kalakasan, and I pray na patuloy po yan ng kalakasan both physically and spiritually, so that I could lead the people, O God, na pinagtiwala niyo po sa akin para i-lead. Salamat po sa pribilehiyong ito. And I pray sa umagang ito sa aming pag-aaral, patuloy po kaming pangunahan. Kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng lingkod. At kayo po ang mabut sa pangailangan ng bawat isa. Lalatigit sa aming mga kapatiran at sa kanilang tahanan, sa nakakikinig po sa through virtual, ay patuloy mo po bigyan ng magandang signal. Ang both lines sa ganun, Panginoon Diyos, ay makakarating po ng maliwanag ang mensahe at maabot po ang pangailangan ng inyong. Oh God, salamat po sa kabutihan mo po sa amin. Pagpalain mo rin po ang gawain sa Taguig sa pangunan ng aming pastor, Pastor Hill, at ganun po sa San Pedro sa pangunan ni Pastor Ed, at sa iba't ibang
churches na galing po sa aming mother church. Patuloy pong pagpalain, bawat pastors, bawat preachers na nangangaral lang yung salita ay patuloy pong gamitin para maabot ang pangangailangan ng mga tao sa kanya-kanya po naming area of responsibilities. Salamat po. Patuloy po kayong tumawag ng mga manggagawa at patuloy po kayong magligtas ng mga tao. Binabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian po sa inyo at patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. All right. I hope you're ready. This book of Deuteronomy, of course, isa to sa mga sinulat ni Moses for the people of God, for the Israelites. And this is just a repetition of the law. Review ito ng law eh. No? Kung mapapansin nyo kung gaanong katapat ang Diyos na nagsasalita sa bagay nito. Sabi niya, ako yung faithful God. Balikan ko lang Deuteronomy chapter 7 and verse 9. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. No? Siya yung tapat na Diyos. Na bakit hindi mo pwedeng sabihin ang Diyos faithfulness could not be well said kung hindi na isa katuparan anumang ipinangako nung tinawag nating faithful. At mapapatunayan natin ito sa pamamagitan ng buhay ng Israelites. Mapapatunayan natin na ang Diyos ng mga Israelites is a faithful God. Amen. Kasi maraming ipinangako ang Diyos sa Israelites at ang Diyos ay sa kabila ng maraming pagsuway, pagsalangsang ng Israelites, ay tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pwede niya naman bawiin eh. At titigas ng ulo niya, magkandamatay na kayong lahat. Pero hindi. Kasi hanggat mayroong sumusunod, di ba? Naalala niya kapanahunan ni Abraham, binabargain ni Abraham yung Sodom and Gomorrah, kung pwedeng hindi niya gunawin dahil meron dong Kristiyano, meron siyang anak doon, kung meron ka bang matatagpuan na 50, 40, 30, 20, o kahit 10, gunawin mo ba? Sabi ng Diyos, hindi. Pero walang 10 eh. Kaya ginunaw din. No? Kaya, ganun katapat yung Diyos na yan, na nangako sa mga tao ng Diyos. Back in the Old Testament, sa buhay ng mga Israelites. Indeed, He is a faithful God. Nakita naman natin eh. Mula sa bondage from Egypt, going to the promised land, na ang pangako ng Diyos, 40 days and 40 nights, nandun na sila sa promised land, pero it took them 40 years, nagwawander lang sila sa wilderness because of their hard-headedness, na dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites. And yet, after 40 years, nakapasok din sila sa promised land. Pero si Moses hindi, kasi may pagsalangsang din siya sa instruction ng Diyos. But Moses is a great leader. Siya ang sumulat ng Genesis to Book of Numbers. So, kaya nga, bagamat ang Diyos ay faithful God, hindi siya compromising God. Are you listening? Ang Diyos ay tapat. Kung anong pinangako niya, ibinibigay niya doon sa mga sumusunod sa Kanya. Hindi siya compromiser. No, hindi katulad natin mga magulang, kahit hindi sumusunod yung ating mga anak, minsan pinagbibigyan pa rin natin. Pero yung Diyos hindi. Kung gusto niyong pagpalain, kung gusto niyong paboran ko kayo, sumunod kayo. Bagamat siya may pangako, pero kinakailangan sumunod ng mga tao ng Diyos para ibigay sa kanila yung pangako. Amen. Kaya nga itong kausap niya dito, ito yung young generation na eh. Ito yung mga 20 years old down, kasi yung mga 20 years old up ay nagkandamatay na sa wilderness, pinatay na ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo. Inyat nagtira siya ng bagong henerasyon na magpapatuloy sana sa instruction ng Diyos
At ang layunin ng Diyos, gustong pagpalain ng Diyos yung mga tao niya. Amen. Our faithful God is always looking or seeking for a faithful children. Amen. Laging naghahanap ang Diyos ng mga tapat na anak niya. Mga tapat na mananampalataya. Why? Because in the Bible, seldom you can find a faithful man. Diba? Si Solomon mismo nagsasabi in Proverbs chapter 20. Proverbs chapter 20 verse 6. Sabi niya, in verse 20 verse 6, chapter 20 verse 6, most men will proclaim everyone his own goodness. Most men, karamihan sa tao, ipoproklama yung kanyang sariling mabuting gawa. But sabi ni Solomon, a faithful man who can find? Seldom you can find a faithful man. But God, the faithful God, is always looking, He is always seeking for a faithful man. Amen. Kaya nga si Solomon din mismo nagpapatotoo. Si Solomon ay nagpapatotoo na meron din namang faithful man. And he also stated the facts in chapter 28 of the book of Proverbs, chapter 28. In verse 20, sabi niya, a faithful man shall abound with blessings. Amen. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. A faithful man shall abound with blessing. He is the one who is abounding with blessings. Yung blessing dito is, it means a prosperity. When you say prosperity, it is the condition of being successful or thriving, especially in economic well-being. Nag-a-abound talaga siya sa material na bagay. But not only that, hindi mo masusukat yung pagiging successful ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang tinatangkilik. Marami man siyang pera, siya man ay mayaman, o siya man ay famous, hindi mo masusukat yung success na sinasabi ng Biblia sa taong mayayaman at famous. But success only comes from God when we obey His word. Yun yung totoong success. No, yun yung sinabi ng Diyos kay Moses in Joshua chapter 8, a familiar passage in the book of Joshua chapter 1 verse 8. Sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to that is written therein. For then thou shalt have make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Para magkaroon ka ng good success, para magkaroon ka ng buhay na prosperous, abounding with blessing, you need to meditate the word of God day and night. Huwag mahihiwalay sa atin yung salita ng Diyos. True success comes through this book. Through the word of God. Pag sinabing success, it not necessarily mean na ikaw ay mayaman, o ikaw ay famous, ikaw ay sikat na artista, o ikaw ay sikat na politiko. Pero kundi ikaw ay magiging successful na tao kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos. Yan yung totoong success sa Biblia. That's why our God, this faithful God, is seeking, He is looking for a faithful man, for a faithful children. Amen.
Brethren, the faithfulness of God was proven in the life of the Israelites. Nakita naman natin, paulit-ulit na natin narinig yung buhay ng mga Israelites. The faithful God is proven in the life of the Old Testament people. But He is also proven in the life of the New Testament people. Including us. Amen. Kasama na tayo doon, kaya nating mapatunayan sa pamamagitan ng Biblia ito at maging sa pamamagitan ng buhay ng mga Kristiyano ngayon, yung katapatan ng Diyos na ito sa buhay ng mga New Testament people, sa buhay ng mga Kristiyano hanggang sa ngayon. Amen. Now let's go to the book of Hebrews. Let me prove to you the faithfulness of God in our life today as a Christians. Hebrews chapter 10. Dito po tayo magpapark at dito tayo kukuha ng pag-aaral mula sa salita ng Diyos. Sabi niya sa verse 10, and verse 10 ng chapter 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Alright? Gusto ko makita niyo yung katapatan ng Diyos sa buhay natin mga Kristiyano. Back in the Old Testament time, ang mga tao para lang mapalapit, para bumalik yung kanilang fellowship sa Diyos, kinakailangan nilang mag-prefer ng isang hayop na walang kapintasan at ito'y idadalhin nila sa templo at ito'y i-offer nila sa Diyos. Kaya kinakailangan nilang maraming alagang hayop na maayos, hindi lang basta hayop, maayos na pagklaseng pag-alaga ang hayop. So tuwing sila magkakamali, tuwing sila magkakasala, i-offer lang naman nila ito sa Diyos at sa ganun ay may babalik yung kanilang fellowship sa Diyos. But this time, makikita niyo yung katapatan ng Diyos sa buhay natin na ang Diyos mismo more than 2,000 years ago, nagkatawan tao siya at inoffer niya yung sarili niyang katawan, natigis yung kanyang sariling dugo para tubusin tayo sa ating kasalanan. Once for all! Inoffer na ng Diyos ang sarili niyang buhay para sa katubusan ng ating kasalanan. Once for all. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. And by the way, when you say salvation, sa aming mga bisita, gusto namin maunawaan po namin ang church na ito, ang pangunahin sa church na ito ay ipangaral yung gospel. Because through gospel, the people could be saved. Paano maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na sabi ng Book of Hebrews chapter 10 verse 10 na nag-aalay ng kanyang buhay once for all. Hindi mo na kinakailangan mag-alaga pa ng hayop at dalhin sa templo at muli itong iaalay dahil ang Diyos mismo mula sa langit nagkatawang tao, nagsakripisyo, ipinako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay para ikaalay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Sa ulat ng tao, hindi na pupunta sa impyerno. Dahil ang tao, pag hindi niya tinanggap ang Panginoong Jesucristo, ang tao ay siguradong magbabayad ng kanyang kasalanan sa impyerno. So sayang yung pag-aalay ng Panginoon ng kanyang sariling buhay kung ang tao hanggang sa ngayon ay sa impyerno pa rin pupunta. That's why people need to hear the gospel. They need to hear the gospel. People need to get saved. Amen, Christians. Kaya nga kinumission tayo ng Diyos, go ye therefore and teach all nations. We need to preach the gospel to all nations. To all people surrounds us. They need to hear the gospel. They need to get saved.
para huwag masayang yung katapatan ng Diyos sa tao na inalay niya na yung kanyang buhay once for all so that ang lahat ng tao ay makakapiling niya sa langit na bayan. Baka yung iba doon, kamag-anak mo pa. Yung mga taong pupunta sa impyerno hindi pa nakikilala ang Panginoon, baka kamag-anak pa natin. Baka siya yung tatay mo, nanay mo, o siya yun yung mga anak mo na hindi pa lubusang nakakakilala, hindi pa sinasampalatayanan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga seryosohin natin yung pananampalataya ito. God is looking for our faithful questions. Amen. Huwag na nating laro-laruin ang pananampalatayang ito. Sapat na yung ating kaligtasan para mag-convict sa atin, para ito ay ipasa sa ibang tao na wala pang kaligtasan. Para hindi masayang yung ginawa ng Diyos na pag-aalay ng kanyang buhay. Amen. Nakita niyo ang katapatan ng Diyos sa buhay natin mga Kristiyano ngayon. Amen. And that's true salvation. The second thing, in verse 7:10, the faithfulness of God, sabi niya, nung pinatawad niya tayo sa ating kasalanan, and their sins and iniquities will I remember no more. Nung na-realize natin tayo ay makasalanan, sinampalatayanan natin ang Panginoong Hesukristo, tinanggap natin siya sa puso natin bilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Tayo, sabi ng Biblia, tayo pinatawad at yung ating kasalanan, sabi niya sa verse 17, hindi na yan naaalalahaning muli. Kaya nga, in the book of Micah, sabi ng Diyos, itinapon sa kalaliman ng dagat at wala ng plano ang Diyos na halungkatin pa ulit yung luma nating kasalanan. Dahil yung luma nating kasalanan ay binayaran na ng banal na dugo ng Diyos. Pero tayo, mga Kristiyano, na pinatawad ng Diyos, pag may nagkasala sa ating kapatiran, paulit-ulit natin siyang pinapaalala. Amen? Ikaw kasi, kung hindi dahil sa'yo eh. Are you listening? I'm talking to you Christians. Yung ating kasalanan, nung pinatawad tayo ng Panginoon, sabi niya, hindi ko na aalalahanin. But how in the world this faithful Christian, itong mga Kristiyano ngayon, pag meron nagkamali sa kanya paulit-ulit, okay na, pinapatawad na kita, pero kung uulitin yan Kaya pag naulit, grabe, babalik mo na naman siya doon. Kaya na, hindi ka pa rin talaga nagbago. Ganyan ka talaga, wala ka na pag-asa! Paulit-ulit tayo sa lumang pagkasasalanan natin. Paulit-ulit na lang tayo. Nire-remind. Kaya yung imbis na may encourage natin yung ating dinidisciple, nadidiscourage tuloy. Bakit? Ibinabalik mo siya dun sa lumang kasalanan samantalang yung Diyos na nagpatawad sa atin. Sabi niya, yung kanilang kasalanan, yung kanilang iniquities, will I remember no more. Tapos tayo, paulit-ulit. Paulit-ulit. Amen. Nakikita niyo ba yung katapatan? Pinapakita ko pa lang sa inyo ngayon, yung katapatan ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Amen. Tingnan niyo sa verse 32. But I call to remember the former days in which after you were eliminated, ye endured a great fight of affliction. Nakita niyo ba kung anong klaseng katapatan ng Diyos meron dyan? He enlightened and He enabled us to endure affliction. Are you listening? Nung tayo nakakilala sa Panginoon, nagliwanag sa atin yung plano ng Diyos sa buhay natin, nagliwanag sa atin yung salita ng Diyos. Kaya nung dumating sa atin yung ating mga problema, maliwanag ang salita ng Diyos, ay na-endure natin lahat ng problema. Amen? Nung panahon ng pandemic na walang ka ng trabaho, nung panahon ng pandemic, maraming pagkukulang. Minsan nawawalan ng bigas sa inyong bigasan. Pero hanggang ngayon buhay ka pa naman. That was more than a year ago.
Buhay pa rin tayo, mga kapatid. And why? Because of this faithful God. He enlightened us and He enabled us to endure affliction. Kaya anumang problema ang pinagdaanan natin through these years ay na-overcome natin because the Word of God illuminated us. Nagliwanag sa atin. Amen. That's how faithful is our God. The faithful God. Why our God, this faithful God is expecting, He is looking for a faithful Christians today. Sabi ni Solomon, a faithful man, who can find? Seldom you can find a faithful Christians. But God is keep on seeking, He keep on looking for our faithful Christians. Amen. And you know what He is expecting from the Christians? Alam mo kung ano ine-expect ng Diyos, ano ang ine-expect ng faithful God na ito sa mga Kristiyano ngayon? Sabi niya sa verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Yung Diyos na nangako sa mga Israelites na dadalhin sila sa promised land, and hindi nakarating sila sa promised land, at doon kung saan merong mga bagay na hindi naman nila prepare, hindi nila tinanim, hindi sila nag-prepare, hindi sila nag-build, pero ang Diyos ipinagkaloob sa kanila. Naunawaan ba natin, mga kapatid, nung tayo sumampalataya sa Panginoon, pagamat hindi tayo karapat-dapat sa langit, because of His grace ay naging recipient tayo ng langit. At yan ay pangako ng Diyos sa atin. And our God is a faithful God na nangako sa mga Israelites, at ang kanyang pangako ay na-fulfill, at ang kanyang pangako sa atin mga Kristiyano ngayon ay walang plano ang Diyos na hindi niya i-fulfill. Amen. But He is looking for a faithful Christian who is holding fast the faith. So yun ang ini-expect ng Diyos, a Christian who is holding fast the faith. When you say hold fast, it means keep, possess, or retain, seize, withhold. Naghahanap ang Diyos ng magwi-withhold, yung mananatili, mag-iingat ng kanyang pananampalataya, and without wavering. Pag sinabing without wavering, it is firm, it is fixed, it is established. Ibig sabihin ng Diyos, naghahanap ng mga Kristiyano na mayroong pananampalataya na hindi nagmamaliw. Hindi pa bago-bagong pananampalataya. Fixed na pananampalataya. If this faithful God is expecting us that we will hold fast our faith. Yung mga Kristiyanong hindi takot sa COVID-19, kaya hindi makapagsimba hanggang ngayon. Amen. Pero mga Kristiyanong kahit hindi takot sa pananampalataya, pero marunong din naman mag-ingat. At sila rin naman ay hindi mga dugyot. Amen, Christians. Pero magtataka ka, marami mga Kristiyano ngayon na takot sa COVID kaya hindi makapunta sa church. Kaya nga may mga bakante tayong upuan eh. Why? Natatakot sila sa virus. Pero hindi sila natatakot sa ABS, CBN, GMA. Di ba? Samantalang yun ang mas dangerous. Yung alak, babae, sugal, kabaret, bar, nightlife, nightclubs. Yan yung bisyo ng mga karamihang mga tatay eh. Yung mga nanay, GMA lang. Gala muna ako ha. Gala muna ako. Kahit walang paalam, gala ng gala yan. Amen.
Natatakot sa COVID-19, hindi makapunta sa church, pero hindi natatakot gumala. Hindi natatakot sa GMA. Gumagala ng walang paalam. Amen. Pero takot. But God is looking for the Christian who hold fast their faith. Who is holding fast their faith. Amen. Yung merong pananampalataya na hindi nagmamalayo, hindi pa bago-bago. Amen. And by the way, ano nga ba yung pananampalataya? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sabi ng chapter 11 verse 1 in the book of Hebrews. Yung pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hindi mo siya nakikita. Pero alam mo, sigurado mong darating yan, that is faith. Amen. Kaya ganyan ang pag-upo mo sa upuan na yan, ibig sabihin yan ay picture ng pananampalataya. Diyan, nakasandal ka pa nga, gusto mo pa nga matulog eh. Bakit? Alam mo na yung upuan na yan, kaya kang buhatin. At ganyan yung klase ng pananampalatayang gustong makita sa atin ng Diyos na ibibigay mo yung buong buhay mo sa Diyos. Yung Diyos na nagbigay mismo ng sarili niyang buhay para sa atin. And yet, sabi nga ni Brother Mackie, magkukumit sa Panginoon 50-50. Panginoon, 50 lang muna ibibigay ko sa yung time ha. 50 lang muna ibibigay ko sa yung ganito, ganon. Mahilig tayo sa 50-50. Huwag nating hatiin ang panahon natin sa Panginoon. Delikado yun pag ang Diyos nagsabi, gusto mo 50-50, sige, ngayon mismo magiging 50-50 ka. Sige daw. Ha? Huwag natin bigay yung pananampalataya natin na 50-50. God is looking and expecting us na tayo ay mag-hold fast. Meron tayong pananampalatayang fix. Hindi pa bago-bago. Tayo may sigurado tayong pananiniwalaan na minsan isang araw darating sa atin ang kamatayan. Pero alam natin makakapiling natin ang Diyos magpakailan-kailanman. Minsan isang araw hindi man tayo mamatay. Ang Diyos ay paparito at tayo sasalubong dyan sa alapahap. At sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Pangako ng Diyos yan. And God is a faithful God. Amen. So what else? Ano ang hinahanap ng Diyos sa mga Kristiyano ngayon? In verse 25, a familiar passage in the book of Hebrews chapter 10. The Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more that you see the day approaching. Are you listening? Ano ini-expect sa atin ng Diyos? Ano ang hinahanap sa atin ng Diyos bilang Kristiyano? Not forsaking church gatherings. Not forsaking church services. Yun ang ibig sabihin yan. Ganun lang kaliwanag ang ibig sabihin ng verse 25 na yan. At yung iba, naalala ko, nadatnan ko yung memory verse na yan ng mga tao na una dito sila nanay. Di ba, Nay? Nadatnan ko yan ang memory verse nila. Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is, huwag natin gayahin yung iba na walang pakialam sa gatherings at karamihan na walang pakialam sa pagtitipon ng mga Kristiyano. Yung mga unbelievers yun. And you're not unbelievers. You're not unbeliever. Amen. We're believers. Amen. Kaya nga sabi ng writer, do not forsake the assembling of ourselves together. As the manner of some is, huwag mo nang gayahin yung mga backslider na Kristiyano. Amen. Huwag na. Mamaya, sa third point, makikita natin
kung bakit hindi mo kinakailangang gayahin. Amen. But my question is, what makes you lazy to attend church services? Ano ang nagpapatamad sa'yo na lumakad, kapiraso lang lalakarin mo, at sasakay sa service, L300 o sa jeep man nakarakarag yan, sasakay ka lang at uupo, at ihahatid ka sa church na ito para sa gatherings. Ang tanong ko, ano ang kinatatamaran mo, kapatid, sa pagpunta, sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos? And whatever reason you have, brethren. Kasi po, Pastor, medyo busy ako, may trabaho. Oh, yeah. Kasi po, Pastor, masama ang pakiramdam ko. Oh, yeah. Kasi po, Pastor, yung misis ko, yung wife ko, yung mga anak ko kasi hindi nagbabago. Oh, yeah. Whatever the reasons, ano mang rason meron ka, kapatid, gusto kong ipaalala sa iyo, yung rason na yan ay isa lang na alibay, isa sa mga alibis, kapatid, kung bakit ka nandyan sa bahay. Amen. Sinabi na nga, do not forsake. God is looking for our faithful Christians today who will not forsake the gatherings of the church. Amen. What makes you lazy para hindi ka makapunta? It's only an alibi. Instead of making an excuses, imbes na maghanap ka ng excuse, kasi pastor, wala ka na mga atraso sa akin. Hindi naman ako nagsabi niyan, do not forsake the assembling. Hindi ako ang magbebenepisyo kahit hindi ka pumunta sa church. Kapatid, ikaw ang nangangailangan ng church. We all need the church. Kung hindi na sana nag-establish ng church ang Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya wag nga, instead na maghanap tayo ng alibis, maghanap tayo ng paraan para makapunta tayo sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Amen. Huwag puro alibay. Stop making excuses. Amen. Hindi ka naman disabled. Gusto mo bang pumunta sa church pag ikaw may inaakay na, naka-wheelchair ka na? Dalhin mo ako sa church. Gusto ko magsimba ngayon. Ano gusto mo? May nag-aakay pa sa'yo? Kung kailang hindi ka na makalakas, samantala ngayong buong buo yung katawan mo, buong buo yung pakinig mo, buong buo yung paningin mo, and yet nahihirapan kang pumunta sa church. Sige, antayin mo na may magdala sa'yo dito. Ayaw mo pumunta? Aantayin mo pang tumabingi yung gusto kang pumunta sa church. Samantalang dati pa TikTok. Hindi mo pinapansin yung church. Pero nung tabingi ka na, kahit ayaw mo naman mag-TikTok, papunta sa church, nagti-TikTok ka tuloy. Ha? Amen. God is looking for a faithful Christians who will not forsake the assembling of the church. Amen. Malapit na po. Maglalanding na tayo. Kaya wag nang maghanap ng excuses because excuses is not excuse. It's only an alibi. It is unacceptable. Therefore, avoid unacceptable excuses. Amen. Don't
don't be settled on the title. I am a Sunday morning Christian only. Ha? Gusto mo ng ganung title, di ba? Alam mo, kami, tuwing umaga lang kami nag-church kasi. Anong kasi? Kasi ang dami mong alibay. Di ba? Samantalang maliwanag na yung Sunday is for the Lord. Salamat sa Panginoon. Ako man ay nanggaling sa mahabang panahon ng pagbabackslide. Pero nung tinatagpo ako ng Panginoon, na nakikita ko yung aking mga punta na sa destruction, nag-decide ako bumalik sa Panginoon. And from then on, walang panahon na hindi ko naalala ko na hindi ako nakarating sa church ng Sunday nung nandito rin lang naman ako. Inilaan ko na yung linggo para sa Panginoon. Magtatrabaho ako mula Lunes hanggang Sabado. Pero yung linggo, hindi ko pinapakialaman dahil yan ay sa Panginoon. Kahit nung nakarating pa ako dun sa Africa, may Baptist church doon na tuwing Sunday, nandun din ako. Wala man ako dito, pero nung nandun pa rin ako sa church. Kaya kung magbibilang man ako ng daliri ko, ng absent ko sa church, wala po akong naalala. At kahit sa panahon na masama ang pakiramdam ko, ang prinsipyo namin sa church, ay magandang mas dyan ka mamatay sa upuan sa loob ng church. Kesa doon ka mamatay sa bahay, wala kang kasama kasi lahat nasa church. Pag namatay ka nasa bahay ka, nag-iisa ka. Ay kung nasa church ka, marami pang tutulong sa'yo, baka mabuhay ka pa. Amen. Huwag mo ngayang mamatay ka na lang mag-isa sa loob ng bahay mo tuwing nung pag-araw ng linggo. Because Sunday is for the Lord. Do not forsake the gathering of the church. The church is very important. And you belong to the church. Brethren, are you listening? Ika'y bahagi na ng katawan ni Kristo, the church of the living God. Huwag natin ipursuk ang gawain ng Panginoon. Amen. And the third and last, ano yung hinahanap ng Diyos? Anong hinahanap ng faithful God sa atin? Sabi niya sa verse 38, now the just shall live by faith. The just shall live by faith. God is expecting us a kind of life that is consistent. Bakit sabi niya doon, now the just shall live by faith, but if anyone draw back, ang sino mang Kristiyanong magbabackslide, sabi niyan, my soul shall have no pleasure in him. Wala akong kasiyahan sa mga Kristiyanong backslider. Amen. Yun ang ibig sabihin ng drawback. Ha? Pagiging backslider in heart. Minsan, hindi nga tayo backslider, na present nga tayo sa church, pero backslider in heart naman tayo. Kinukontra mo yung sinasabi sa pulpito, ay, depende yan, pastor. Ba't ka pupunta sa church? Hindi ka rin naman para naniniwala sa lahat ng sinasabi ng Biblia. You better stay in your home. Ha? Magtanim ka na lang ng kamote at may aanihin ka pa balang araw. Amen. Ayaw ng Diyos ng Kristiyano na urong-sulong sa pananampalataya. Sabi ng Biblia, God is expecting us that a Christian should live by faith. Amen. The just shall live by faith. Alam niyo ba na tayo just? Inari tayong just, inari tayong ganap, inari tayong banal ng Diyos dahil sa kabanalan ng Panginoong Jesucristo. At ang inaantay, ang hinahanap lang sa atin ng Diyos ay mamuhay tayo sa ating pinananampalatayanan. Huwag iba yung ating ginagawa sa ating pananampalataya. Are you listening? Kung ano yung pananampalataya natin, yun dapat ang sinasabuhay natin. Amen.
Ayaw ng Diyos ng Kristiyanong urong-sulong. Ayaw ng Diyos ng Kristiyanong pabago-bago ang isip. Ang sabi ni James sa mga ganong Kristiyano in James chapter 1 in verse 8, sabi niya, a double-minded man is unstable in all his ways. Yung pabago-bago ang isip na Kristiyano, sabi yun, unstable. Hindi siya matatag sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kaya nga hindi natutuwa ang Diyos doon. Ayaw niya ng Kristiyanong pabago-bago ang isip, magsisimba kaya ako o hindi? Magsisimba ako o hindi? Magbabasa kaya ako ng Bible? O hindi? Mananalangin kaya ako? O hindi? Aatin kaya ako ng exhortation? O hindi na lang? Unstable in all his ways. At sabi ng Biblia, sabi ng writer, he have no pleasure in them. Walang katuwaan ang Diyos sa mga pabago-bago ang isip, yung hindi fix yung kanyang pananampalataya, kasi ang Diyos na ito, the faithful God, is expecting us to live by faith. Mamumuhay lang sa pananampalataya. Kaya nga si James mismo, nagbigay siya ng solusyon. Kung ikaw man ay double-minded, sabi niya sa James chapter 4 in verse 8, sabi niya, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Cleanse your hearts, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. It simply means just repent. Change your mind towards God. Because the just shall live by faith. Amen. I hope the message is Jumong. Our faithful God wants us to bless. This faithful God wants to bless His faithful children. He wants to bless you and me. Amen. My question is, how do you want to be blessed by this faithful God? Gaano gustong pagpalain ka ng faithful God na ito? Amen. Gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Parang ayaw mo rin eh. Gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Kung di ka pasigawan, di ka makasagot. Ano ba naman yan? Brethren, I'm not saying that I'm a faithful man. Hindi ko sinasabing I'm a perfect man. But I see to it that I am holding fast my faith. And I never decide to forsake the church gathering or church services. And since I commit my life to God, I may not be perfect, but I'm trying hard. I try my best to live by faith. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. And the life which I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Woo! Kapag ganun ang klaseng pamumuhay, meron tayong, yung Diyos ay mamumuhay sa pananampalataya kayo doon sa nagmahal sa atin at ibinigay ang kanyang buhay para lang tayo magkaroon ng tayos na buhay. Amen! I hope the message is clear. The faithful God is looking for a faithful man, a faithful Christians. Are you one? Or how do you like to be the one?
Amen? Gaano mo ka gusto na isa ka dun sa nagdi-desire na mag-hold fast ng iyong pananampalataya at hindi magpo-forsake ng pagtitipon ng mga anak ng Diyos at mamumuhay lang sa kanyang pananampalataya. Hindi iba yung pamumuhay sa ginagawa o sa pananampalataya. Be the one. Questions? Brethren in Caloocan, please be the one. Be the one of a faithful man or a faithful Christian. I hope the message is clear. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat. So thank you so much, oh God, for your word. Thank you, God, for your faithfulness. Buhay po namin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po sa mensahe. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. In Jesus' name I pray, Amen. Kung saan bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensahe ito, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Why don't you come near to the altar, kneel down and talk to God? Lumapit, lumuhod, at kausapin natin, makipag-usap tayo sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, I want to be the one na hinahanap mong Kristiyano. I want to be the faithful one. Please use me. Gamitin mo po ako sa napakalawak niyo pong gawain. Lumapit tayo sa Panginoon. Let's talk to God. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa natapos po naming pag-aaral ng iyong mga banal salita. Thank you so much, O God, for the message. And I pray na patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng inyong mga anak. O God, salamat po sa iyong mga salita. At patuloy pong pagpalain ng bawat isa at higit yung mga anak niyo lumapit sa inyo. Alam mo po ang kanilang pangangailangan. Alam mo po ang kanilang inilapit. O God, please tugurin mo po ang ngayon sa pangangailangan ng bawat isa. Maging mga kapatiran po namin sa kanilang tahanan
ay patuloy yung pong abutin ng pangangailangan, Panginoon Diyos. O God, maraming salamat po. Lahat higit yung ayang mga first-time visitors, patuloy pong bigyan ng bukas na isipan, bukas na puso, at patuloy na lumago ang mga salita niyong nahayag sa kanilang puso sa oras na ito, Panginoon Diyos. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalulatian po sa inyo, at patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ay aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.